Sa may Kaunaran Street, Barangay Kaunaran, Quezon City. Nasa alas 9 ng gabi, nanonood lang ng mga nagbabasketball ang biktima nang napitan ng tatlong suspect na armado umano ng 9mm at 45 caliber na baril. Walang kaabog-abog, pinaputokan na ang biktima. Napuruan ito sa may ulo dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Bagay na di naman matanggap ng ama ng biktima. Anyang wala daw kaaway ang anak niya si Carlo. Base siya na pag-iisiyasat ng mga pulis, tila na pagkamal ng umano ang biktima. At ang posibleng target daw talaga ng mga suspect ay ang kuya ni Carlo. Ang marahil kasalanan ng umano ng biktima ay sinuot nito ang pinagpalitang damit ng kuyang kagagay ng umano sa isang away. Sa mga sandalito, Igan, ay patuloy ang pagkalat ng pulis sa ebidensya para sa ikalulutas ng kaso. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantalang mahigit isang buwan bago magpasukan, inilunsad na ang programang K-12 sa Malacanang na magdaragdag ng 2 taon sa basic education. Sa bagong sistema, obligadong mag-kinder ang mga 5 taong gulang na bata bago pumasok sa grade 1, mapapribado o pampubliko man. Hindi nagbago ang curriculum sa grade 1 hanggang grade 6. Pero sa bagong curriculum ng DepEd, ang dating first-year high school tatawagin nilang grade 7 bilang bahagi ng junior high school program ng K-12. Ibig sabihin, ang second year high school magiging grade 8, ang third year magiging grade 9, at grade 10 naman ang kasalukuyang fourth year. Ang karagdagang grade 11 hanggang 12 tatawaging senior high school. Pero kailangan pa itong maisabatas bago maipatupad. Aminado naman si DepEd Secretary Armin Luistro na hindi pa perpekto ang bagong curriculum. Ayon naman kay Pangulong Noynoy Aquino, tanging Pilipinas na lamang daw sa Asia ang may 10-year basic education curriculum at ikatlo sa buong mundo kabilang ang 2 bansa sa Africa. Kaya naniniwala raw siya na may mabuting bunga at ginhawa ang bagong ipatutupad na curriculum sa mga mag-aaral. Sa Amerika, matagal na yan, junior high. Di ba? Oo. Saka, ang sinasabi kasi nitong K-12 program, parang pagka natapos mo yung lahat ng years na required dyan sa programa na yan, actually, pwede ka na qualify ka na for test dep. Pwede ka na magkaroon ng work, may electives ka na. O, di ba nga Sa Amerika, after high school, ready to work, parang ganon. Lalo na kasi, di ba, marami sa ating mga kababayan, hirap din makapag-college. So, at least ito, they're going to be equipped. Meron na silang pwede ka na kahit yung para mga vocational, yung sa TESDA nga, yung tinetrain nila, yung mga call center, yun. qualified na kumbaga. Sana nga dagdag kaalaman, hindi dagdag gastos. No? Ang problema lang, sana dagdagan nila yung classroom. Problema din sa kasi nagdagdag sila, di ba, ng years? Ang maganda lang dito, dagdag guro. Kung may trabaho na yung mga teacher. Sana. Ang sana lang, dagdag Dagdag sila sweldo ng rin sana sa mga guro. Oo. Hindi, may ano sila. Dagdag gastos. Hindi pwedeng dagdag sweldo, may standardization kasi yan eh. Dagdag Talagang classroom. fixed. Dagdag classroom sana. Dagdag allowance. Wala classroom, dagdag puno. Dagdag shade class. Alright, samantala mga kapuso, mag-ingat po tayo sa paglalakad at siguraduhin nasa paligid nyo ang inyong atensyon. Eto po sa China, isang dalagita ang bigla na lamang nahulog sa butas sa isang bangketa roon. Sa surveillance video, makikitang naglalakad habang gumagamit ng cellphone ang babae nang bigla na lang siyang mahulog sa isang butas na may lalim na 6 na metro. Kuha kaya siya? Agad siyang tinulungan ng isang taxi driver na nakakita sa kanya, pero nang bumaba ito sa butas ay pareho na silang hindi nakaakyat. Dahil dito kinailangan pa silang i-rescue ng mga bumbero. Ilang sandali pa ang lumipas bago tuluyang nakalabas ang dalawa gamit ang hagdan na dala ng mga rescuer. Sana pareho silang, Walang warning eh. Sana pareho silang malaya, no? Isang binata, isang dalaga. Hindi, pero sa totoo lang, maling-mali yun. Parang halo na halo pala. Temporary yung dating niya. Baka bagong repair. Anipis ka, anipis ka. Walang warning. Walang panambak. May edad na pa Dami yung namin taxi panambak dito. Parang hindi nila tinambakan. Pero ang bait ng taxi driver, I think he's a hero because he's the first one to respond. Sabi ni Iris. At nagkikare talaga dun sa kapwa. China, marami talagang nahuhulog sa butas. Dito sa... Naiipit. Dito sa atin malabong hintuan ng taxi driver. Kasi ang dami nakatira sa ilalim ng lupa natin. May makakabal. Akala, uy, doon pala siya, ang entrance niya pala. Mga pununo sa punso. Sa Europe naman, muli na naman sumabog ang Mount Etna na siyang pinakaaktibong bulkan sa buong kontinente. Ito na ang pinakapitong pagsabog ng bulkan mula na magsimula ang taon. Mabuti na lamang at hindi apektado ang mga residente ng Sicily, Italy kung saan naroon ang bulkan, liban na lang daw sa ash showers na nararanasan nila matapos ang pagsabog. Hindi rin daw apektado o naapektuhan ng pinakahuling pagsabog ang operasyon ng kanilang paliparan.
Ay, salamat. Mount Etna. Mount Etna. Parang ano lang, sumasabog, ano? Parati naman siyang sumasabog, pero sanay walang na sila. napipinsala. Wala. Kaya minsan yung Wala naman siguro nakatira sa paligid niyan, doon sa danger zone. Sana. Kasi sumusunod naman sila, Mar. Sa 6 Isa na nga lang, kilometer. actually, isa ng bahay na lang ang nakatayo dyan, yung pinakamatanda. Pilipino yata yung nakatira. Parang Bulkang Mayon lang yan eh. Ganyan. At narito ng mga balita pinag-uusapan sa net ang ating Web Hirit. Web Hirit number 1, mga nakamamangang origami ibinida sa Yahoo Philippines. Kasama riyan ang Star Wars Jedi origami na likha ni Philip West. Ang ganda nga niya. Ang tiny paper crane ni Eric Joycel na kasya sa dulo ng inyong daliri. Sunod naman ang origami ng Pixar character na si WALL-E na gawa ni Brian Chan. At ang translucent origami na gawa ng art student na si Takayuki Hori na nagkapakita ng isang translucent bird na ginamit sa isang exhibit para sa mga endangered species. I have no idea how they did it, pero ang galing-galing nila. Last web hit naman mula sa ABC News. Ito na siya. Babae 2 beses nanalo sa lottery sa loob lamang ng parehong araw. Isang araw. Siya ang napakaswerte si Virginia Fike na taga Berryville, Virginia. May 2 magkaparehong ticket si Virginia at tumugma ang 5 numero ng kanyang mga ticket sa 6 na Powerball numbers ng lottery na binunot noong April 7. Ang bawat winning lottery ticket ay nagkakalaga ng $1 milyong. Ang kanyang lucky numbers base sa anniversary ng kanyang mga magulang, edad ng mga ito na dinivide sa taon ng kasal. Walang nanalo ng $80 million jackpot prize, habang 14 naman ang nanalo ng non-jackpot prize at ang 2 winning ticket mula sa Virginia State ay pagmamayari ni Virginia Fike. Now yan ang tinatawag na talagang swerte. Twice in one day, $2 million. At yan muna ang mga coolest web hit ngayon. Bukas ulit mga kapuso. Samantala, eto magang showbiz balita ni Luan D. Luan? Beautiful morning mga kapuso. Magandang chika po ang hatid ko sa inyo ngayong umaga. Nanguna sa listahan ng iTunes Most Popular Movie Trailers list, ang trailer ng pelikula ng GMA Films na The Road. Nasa top 1 ang horror film na pinagbibidahan ng ating mga kapuso star na sina Rian Ramos, TJ Trinidad at ilang kapuso twin stars. Naungusan pa nito ang superhero film na The Avengers. Patunay daw ito na world-class talaga ang pelikula na ipapalabas na sa Amerika sa May 11. Magandang umaga mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pagsiyo natin ng ang init! Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang init na inyo mararamdaman ngayong araw. Kahapon po nakapagtala ng mga 36.2 degrees Celsius sa Quezon City. Actually, maski po sa buong Metro Manila, ganyan po yung init kahapon. Ang Luzon, makakaranas po ng tinatawag na Ridge of High Pressure Area. Yan po ay mainit at magkakaroon ng magandang panahon. At kahapon nga, yun nga yung sinabi ko kanina, ganun nga, medyo mataas. So, tuloy-tuloy lang po yan mga kapuso. Kaya maraming tubig na pong inumin natin at maligo na po tayo kada oras. Eto na, sunrise natin 5:36 ng umaga, sunset natin 6:12 ng hapon. Narito naman po ang mga iba pang weather condition and temperature sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Okay, walang batid po ng masayang umaga. Basta dito lang kayo nakatambay dito sa... Unang hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Umaani ka ng ganda points sa umaga kasama ng unang hirit at Renew Placenta. John? Paul?